Ngayon pong gabi ay makausap natin si Attorney Nery Colmenares, ang isa po sa mga kumakatawan sa drug war victims. Magandang gabi po and welcome back, Attorney Nery. Hi, good evening, Jovi, Maricel, Chiki. Good evening po sa viewers ninyo. Good evening, Attorney. Attorney, nabasa ko yung reaksyon ninyo, no? Pero binasa ko rin dito. Pero tanong ko lang, sinasabi nga po na age at saka kalusugan. Ano? So, papaanong meron pa ring duda, para fair lang tayo, ano yung duda na baka makatakas base doon sa inyong pangamba? Kasi nakalagay naman yan sa Article 60 ng Rome Statute na pwedeng mag-apply kung gustuhin naman mag-apply yung isang akusado ng interim release. No? Hindi ibig sabihin yan hindi natuloy ang trial, kung may trial man. Tuloy lang yan pero hindi lang siya kulong. No? Ang ground niyan is, of course, nagko-commit yung tao na ang akusado na mag-appear siya sa trial, hindi siya tatakas. At pangalawa, he will not endanger the investigation or the proceedings in the court. No? So, sa amin, tutol kami doon kasi una muna, i-endanger niya talaga ang proceedings. Ang tindi ng atake after his arrest sa pamilya ng biktima, sa mga witnesses, even sa lawyers ng mga biktima. Kasama ko si Attorney Chrissy Conti when we filed the complaint sa ICC noong 2018. Talagang siya, bugbog sarado talaga siya sa atake. So, pag makalabas si President Duterte, he is now in the very good position to further orchestrate the attack. Alam mo naman si President Duterte, intolerant of dissent yan eh. Parang sa kanya pag may nagdi-disagree o nag-imbestiga lang si Leila de Lima, pinakulong niya. Kasi ayaw niyang mga ganun eh. So, that's one reason. Pangalawa, doon sa takas, alam niyo, tingin ko si President Duterte, he knows na pag na-confirm ang charges at may trial, wala na siyang ligtas doon. Kasi anong ebidensyang ipipresent niya para sabihin wala siyang kinalaman sa EJK? Wala siyang masubmit. Talagang na yun, open and shut case kung sakaling matuloy ang trial. Kaya dinidelay nila by question sa jurisdiction, nag-withdraw na, question ito, interim release na naman. So, the moment na ma-confirm ang charges at mayroong trial na mangyayari, option na ngayon kay President Duterte, yung hindi na mag-appeal sa korte. Pwede siyang pumunta sa isang third country na poprotekta sa kanya. Siyempre, alam naman natin yan. May malapit-lapit na bansa dito sa Asia na kaibigan siya, China, diretsahan na tayo. O pwede nga siyang bumalik dito sa Pilipinas eh. At hindi totoo yung sinabi ni Kaufman na siya is no longer, no power, no resources, katulad ng presidente siya. Napakalakas ng Duterte. Kaya nga nilang patayin yung impeachment complaint eh. How powerful is that Pangalawa, mayor siya, anak niya vice mayor, isang anak niya congressman, isang anak niya vice president, at marami siyang kamag-anak at mga supporters sa matataas na posisyon sa gobyerno. So, may mga bansa pa na willing talaga siyang tulungan, di ba? So, para sa akin at sa aming pinang-counsel ng mga biktima, tutol talaga kami doon kasi magpaglalabag yan sa Article 58 ng Rome Statute na nagsasabi na ang tao who can endanger a proceeding, who may no longer appear during trial, ay dapat nakakulong. Hindi siya dapat may interim release. So, we will oppose, of course, the application for interim release of the defense. Okay. Follow-up lang, Attorney Nery. Totoo naman sinabi ni Attorney Nery, no, na maski nung unang phase pa lang nandoon kami sa The Hague to cover yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa table na talaga yung yung pagpa-file nitong petition na to na siya ay magkaroon ng interim release pero ngayon pa nga lang after about 3 months 3 months ba? 3 months ay saka lang nila itinuloy ito, no? So, kaya lang ang gusto ko lang ipunto, Attorney Nery, ay yung sinabi ni Attorney Kaufman na maski ang prosecution ay pabor. Isabihin, hindi haharangin o hindi haharangin. Ano ang reaksyon niyo doon bilang kayo ay kumakatawan doon sa mga biktima? Well, kung totoo man yung sinabi ng depensa, hindi pa naman natin narinig yung prosecution, ang sabi doon sa kanilang application, the prosecution has affirmed that they will not oppose
provided susundin yung mga obligasyon niya under Annex A. Hindi naman natin nakita yung Annex A na yon kung anong laman nun, pero pansinin agad, sabi ni Kaufman, well, ang aming counter-proposal ay yung mga obligasyon niya under Annex B. So may debate pa kung anong obligasyon niya pag ma-release siya. Kasi nakalagay doon sa ganyan kung ano man yung hindi siya dapat pumunta sa kung saan, hindi siya dapat magsalita sa media, etc. Kung ano man yung obligasyon, hindi natin alam. Pero may pagdidebatihan pa. Hindi naman absolute yung pag-affirm ng prosecution. Pangalawa, syempre, ang mga biktima, kami, pag mag-file kami ng opposition, of course, we will tell the court na hindi totoo yung sinabi ni Kaufman na si Duterte ay mahina na, hindi naman malakas, is no longer powerful. Napakayaman yan. Ang presidente yan ng Pilipinas. Ang ina-challenge nga siya, buksan yung bank accounts niya. Ayaw niya ilabas after niya sabihin na Ngayon, pangatlo, sinabi niya, I will obey the court. Susundin ko kung anumang order ng court, kung ma-release na ako. Si President Duterte, hindi mapagkatiwalaan. Marami na siyang public statement, mga pangako na nilalabag niya mismo. Simulan na lang natin sa jet ski ng China, Tapos sasabihin niya, joke only, di ba? So, ang mensahe namin sa korte, hindi yung pwede mo pagkatiwalaan yung pangako niya na susundin niya kayo, especially since ang track record ni President Duterte, tinitira niya ang court mula noon hanggang ngayon. Wala pa akong narinig na sinabi niya na maganda sa korte. Mga puti kayo, binira niya ang prosecutor. Wala siyang respeto sa korte. So how can Kaufman now present an evidence na this time around he will obey the court that he so long disrespected and attacked for so many years? So para sa akin, ang burden of proof kay Kaufman, it's not the prosecution or the victims who will prove na gagawin ni President Duterte yung mga pangako niya. It's for the defense to prove na babaliktad na siya at hindi niya nagagawin yung mga dati niyang ginagawa. So, for now, I don't think the court will grant that. I hope the court will grant that kasi grabe naman talaga humanitarian ground, yun ang hinihingi ng mga biktima mula sa kanya noon pa. Tapos sasabihin, i-release siya kasi illegal ang arrest. Maraming pinahuli si President Duterte na hanggang ngayon, taon na, nakakulong pa rin, illegal ang arrest. Kaya hindi pwedeng gamitin ng dahilan na magbilangan tayo ng mga pinakulong niya na illegally arrested pero nakakulong pa rin ngayon at maraming mas matanda pa sa kanya nakakulong pa rin. Kapag ganun ba ang mensahe ng ICE dito ni President Duterte? Pag mahirap ka, kahit matanda ka na, kulong ka, pero pag mayaman ka katulad niya, laya ka kasi 80 anyos na ako ba't mo ginawa ang krimen mo? You did the crime, you do the time. Diba? Ganon naman ang rule dyan So, para sa akin, maling mensahe kung sakaling bigyan ng ICC ang application for interim release ni President Duterte. Pero kung sakali, attorney, na i-grant nga, what kind of limitations po ang meron si dating Pangulong Rodrigo Duterte pag nalipat na ng ibang bansa? Well, ang unang limitation sa ilalim ng Rome Statute, syempre subject yan sa reporting. May reporting dapat ang custodial state, kung sino man yung third party na yon, mag-report sa ICC. Pangalawa, every 120 days, dapat ang ICC ay i-hear ulit, tingnan ulit kung tama pa rin ba ang binigay na interim release o hindi tama. Pangatlo, pwede siyang pagbawalan na magsalita sa media. Pero alam mo, kahit pagbawalan siya magsalita sa media, makakausap siya ng mga kaanak niya, yung mga pamilya niya na malalakas Sasabihin din nila ang mensahe niya sa public hindi, pwede rin siyang sabihan na di doon ka lang sa isang bahay or something, sa state na yan, hindi ka dapat umalis dyan. I don't know what the Annex A or Annex B is, pero those are the possible impositions ng court kung sakali mang payagan siya. So, attorney, sa akin isa lang, baka lang po meron kayong natatanggap na info kung saan kaya yung mga posibilidad na tinutukoy na bansa nitong si Attorney Kaufman, kampo ni FPRRD. Kasi iniisip ko, kung China, gaya po ng nabanggit ninyo kanina, parang hindi naman yata siya part ng ICC. And posible pa ba na maibalik siya dito sa Pilipinas? I mean, papayag ba ang gobyerno?
Thank you, Maricel. Yung custodial state, of course, it can be a member of the ICC, but it could also be a non-member. Kasi nasa Rome Statute niya na ang custodial state may be a non-member basta I willing to see. cooperate. No? I don't think naman pagbibigyan siyang China. That is already a recipe for disaster kung sa China talaga siyang dadalhin. Hindi ko alam kung saan siya dadalhin. Of course, may punto si Jovi kanina na ako rin iniisip ko somewhere near doon sa European continent. So, pero yon hindi natin alam. Pero kahit saan man doon, kahit saang third country yan, kaya siyang niyayaman ng mga anak niya, kayang magpunta doon linggo-linggo sa kanya. So, mas grabe ngayon yung control niya, ang pag-orchestrate niya ng mga, pwede niyang gagawin, lalo na pag nakalaya na siya. Yeah. So, we will have to convince the court na President Duterte and the Dutertes are still very powerful with so much resources na kaya talaga nila. In fact, problema pag makabalik dito sa Pilipinas yan, just in case makatakas yan, may problema rin. Actually, stability na ng bansa ang issue dyan. Hindi na issue ng mga pamilya ng biktima at EJK, kundi stability na ng bansa. Kung sakali na mag-isip siya, kung may trial na, mag-isip siya, naku, patay ako dito sa trial, makukonvict talaga ako dito, wala akong ebidensyang ma-present, posible talagang i-entertain niyang hope na huwag na siyang pumunta sa trial. Lalo na malakas naman siya at kaya niya. May resources and motive and opportunity si President Duterte to escape the jurisdiction of the court. Okay. So, bantayan na lang natin, Atty. Neri, ang mga susunod na developments. Thank you for joining us ngayong Friday night. Salamat, Atty. Neri. Thank you. Happy Maraming weekend. salamat.